Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya ay sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos. At higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon, sinimulan ni Jesus ang pagbabahagi o pagbibigay ng talinhaga sa kanyang mga alagad at sa mga tao. Naalala niyo pa ba? Talinhaga ng ano ang ibinigay ni Jesus kahapon? Yon, talinhaga ng lupa. Pinakita ni Jesus ang iba't ibang klase ng lupa bilang paghahalintulad sa uri ng tao. Talinhaga ng lupa. Samantala, ngayong araw na ito, isa na namang talinhaga ang ibinahagi ni Jesus. At ito ay ang talinhaga ng ilaw. Sabihin niyo nga po, ilaw. Ginamit ni Jesus ang imahe ng isang ilaw para turuan tayo ng realidad tungkol sa buhay. Ang buhay ng ilaw ay nakasalig o ibang salita ng nakasalig, ang lalim no? Nakabase, yan, oo. Ang buhay ng ilaw ay nakabase sa kanyang layunin o purpose. Ano bang purpose ng ilaw? Yan, magbigay ng liwanag. Kaya kapag wala na ang layunin o purpose ng ilaw, ano nang silbi ng ilaw? Hindi, anong silbi kako? Wala na. Wala nang silbi. Kaya nga, ganyan din ang buhay. Kapag walang purpose ang buhay, walang silbi. Maliwanag? Parang ilaw. Kapag wala ng liwanag, ano na lang yan? Wala nang gamit. Bumbilya. Anong ginagawa? Anong ginagawa pag wala ng liwanag ang ilaw? Tinatapon. Tatanggalin na yan. Alisin mo. Walang silbi. Wala nang nabibigay na layunin. Wala nang purpose. Maliwanag. At parang ganyan daw ang buhay. Dapat ang buhay merong layunin, merong purpose. Dahil pag walang layunin ang buhay, wala itong silbi. Kaya nga, sabi ni Jesus, ang ilaw dapat inilalagay sa patungan. Sa dapat na patungan. Dapat itong nakikita, hindi tinatago.
Imagine niyo, ang bumbilya, nilagay mo sa ilalim ng higaan. Anong silbi? Wala. Walang mailawan. Walang mabigyan ng liwanag kasi tinago. At ganyan din ang ating buhay. Dapat merong layunin at yung layunin hindi tinatago. Dapat nakikita. Ang buhay kailangan may layunin. May layunin ba ang inyong buhay? Bakit kayo gumigising? Para makapaglingkod. Para makapagtrabaho. Ano pa? Hello? Tulog na yung iba. Okay. Kahit yung inyong trabaho, kahit inyong panlilingkod, ay merong layunin. Bakit ka naglilingkod? Para sa Panginoon. Bakit ka nagtatrabaho? Para sa pamilya. 'Di ba? At yung mga yan, hindi mo tinatago yung layunin ng iyong paglilingkod. Hindi mo tinatago na para sa pamilya ito. Hindi mo tinatago na para sa Diyos ito. Hindi ba? Ganyan dapat. Ganyan. Kaya magandang tignan ano ang iyong layunin sa buhay. Merong iba, may trabaho o nagtatrabaho pero may layuning iba. Ano yon? Makaisa. Makapanloko. Makapambudol. Kaya nga, yung layunin, anong ginagawa niya? Tinatago. Hello. Merong iba, naglilingkod sa simbahan, pero anong layunin? Para makapanchismis. Para magpapansin. No? Gusto ko sa simbahan ako magsilbi. Kasi hindi napapansin sa bahay, sa simbahan, papansin. Kaya tingnan mo, ano nangyayari? Pabigat sa simbahan. Kasi ang gusto, yung mapansin siya. Gusto magpasikat siya. At hindi ganyan ang ilaw. Ang ilaw, kahit na nakalantad, hindi yan papansin. Tama ba? Kasi di ba, pag binuksan mo ang ilaw sa bahay, hindi ka naman nakatingin sa ilaw. Tama ba? Saan ka nakatingin? Sa paligid. Sa mga naiilawan ng ilaw. Kaya, ganun ang ganda ng imahe ng ilaw. Kasi yung ilaw, kahit nagbibigay ng liwanag, hindi siya papansin. Hindi niya sinasabing, ako ang tignan mo. Ako ang pansinin niyo. Hindi. Ang titignan mo, yung iniilawan nito. Ganon din sa buhay natin. Yung pag-aaral, pagsisimba, pag-aasawa, ano pa? Pakikipagkaibigan, pakikipagrelasyon. Lahat yan dapat may layunin. At yung layunin dapat nakikita at nararamdaman ng tao. Sabi nga, ano man ang iyong lihim, mabubunyag. Kaya tingnan mo, yung mga merong ibang lihim at motibo, yung may ibang purpose o layunin, kahit itago mo, sa huli, mabubunyag. Yung mga panloloko, pandaraya, pangangaliwa, no? Lahat yan, sa huli, malalantad. At magandang tignan, tanungin sa sarili, ano ba ang aking layunin? Ba't ka nagsisimba? Anong iyong layunin? Ba't ka isang ina? Ano ang iyong layunin? Bakit ka nagtatrabaho? Ano ang iyong layunin? Tandaan, kahit itago mo yan, sa huli, malalantad. At anumang meron ka, babawiin. Kaya nga, ginagamit dapat ang mga bagay na meron tayo para matupad ang ating layunin. Ano yon? Meron kang katawan na malakas para gamitin. Meron kang kamay, meron kang isip. Lahat yan ibinigay sa'yo. Meron kang talento, meron kang talino. Pero gamitin mo ito ng wasto. Dahil pag ginamit mo yan sa kasamaan at kalokohan, yan ay babawiin. Babawiin. Mga kapatid,
Ito ang hamon ng talinhaga ng ilaw. Ang alamin ang ating layunin o purpose. Gamitin ang ibinigay sa atin ng Diyos ng wasto at ipakita, iparamdam ang ating layunin sa buhay. Amen. Amen.